Si Jin. Ito. Sino yung babaeng yan? Delivery girl siguro. Hindi ko alam. Mukhang kilala niya si Sijin. Si Jin. Congrats sa pagpirma mo sa Jingxiang. Naghanda akong regalo para sa'yo. Aparating na yan mamaya. Manahimik ka. Jitsing Shuang. Sino ang nagsabi sa'yong pumunta ka rito? Alam mo ba kung anong okasyon ito? Ang daming fans at media rito. Bakit ka rito para guluhin ako? Hindi ko ginagawa yan. Gusto lang kitang batiin. At? Gusto kong sabihin sa'yo ang tunay kong pagkatao. Pagkatao. Hindi ka ba isang trabahador lang na galing probinsya? Anong pagkatao ang meron ka? Kung malaman ng iba, ako, si Cheng Sijin, may kasintahang tulad mo. Ano na lang ang sasabihin ng mga tao sa industriya tungkol sa akin? Ganoon ba ako kahiya sa'yo? Ginoong Cheng, matagal nang kumakalat sa showbiz na mayroon kang rumored girlfriend. Siya ba ang babaeng ito? Ang babaeng ito, parang delivery rider, di ba? Ginoong Cheng, bakit hindi mo siya inilantad noon? Dahil ba sa kanyang estado? Hindi kaya totoo ang girlfriend ni Sigin ang babaeng ito. Nakakahiya naman. Kung gusto ni Sijin ang ganitong klase. Mag-unfollow na ako. Tama. Ako nga si. Tumahimik ka. Wala akong anumang relasyon sa kanya. Dahil siya, hindi karapat-dapat. Dahil siya, Hindi karapat-dapat. Ginoong Cheng, maari mo bang ipaliwanag ng mas detalyado? Kung hindi mo siya girlfriend, bakit siya narito? Ginoong Cheng, magsalita ka naman. Si Jin, nagbibiro ka ba sa akin? Jitsing Shuang, matagal na tayong hiwalay. Bakit ka pa rin makapal ang mukha para guluhin ako? Ang paghiwalay. 5 taon na ang nakalipas. Ang babaeng ito ang nakipaghiwalay sa akin. Ang babaeng ito ang nakipaghiwalay sa akin. Minamalit niya ako dahil isa lang akong ordinaryong mang-awit sa bar. Minamalit niya ako dahil mahirap ako. Hindi niya pinansin ang pagmamakawa ko at sumama sa ibang lalaki. Gayon, dahil makikipagkontrata na ako sa Jingxiang Century, bumalik siya para makipagbalikan. Sa tingin mo, mapapatawad pa kita. Ano ang sinasabi mo? Ano? Ang babaeng ito, minamaliit pala ang kahirapan ni Sigin. Grabe naman. Sa isang tingin pa lang, alam kong hindi ka magandang tao. Ikaw na babaeng materialistiko at nakakainis. Nakakadiri, tama. Kunin ang litrato niya at i-post online. I-dox siya para hindi matahimik ang buong pamilya niya. Hindi totoo yan. Ano ba ang pinagsasabi mo? Hindi ganoon. Nagsisinungaling ako. Kung hindi, paano kita matatalikuran? Sa harap ng fans ko, sinisira mo ang image niya bilang tapat at mabuting tao. Ikaw. Umalis ka. Ang taong pulad nito, hindi karapat-dapat tumayo sa tabi ni Sigin namin. Umalis ka. Umalis ka. Huwag ka nang mapakahiya pa, Jitsing Shuang. Jitsing Shuang, umalis ka na. Bakit? Bakit mo ito ginagawa sa akin? Dahil lang agwat sa pagitan natin ay lumalayo na. Para maging babae ko, hindi ka karapat-dapat. Agwat? Ang Sijin namin, malapit nang maging top star sa Chanan Entertainment Industry. At ikaw, isa ka lang ipis sa imburnal. Kung gayon, ang 5 taon. Napagtulong ko sa iyo, ano yon? Nakakatawa. Ang dahilan kung bakit Ang narating ko dahilan ang kung tagumpay bakit nito. narating ko ang tagumpay na ito ay dahil sa sarili kong pagsisika. Ano ang kinalaman mo doon? Ang pagsisikap mo? Kung wala ang tulong ko, paano ka makakapirma sa Jingxiang Century? Paano ka makakapirma sa Jingxiang Century? At kayo? Sa 5 taon na ito, ako ang palihim na sumusuporta sa pamilya Chen kaya ninyo nakukuha. Ang walang tigil na mga proyekto at naitatag ang Chen Group. Boss San, sa tingin mo? Sino sa kanila ang nagsasabi ng totoo? Hindi lang siya fan. Kundi tanga pa sa pag-ibig. Tanga sa pag-ibig. Naku, nagpapanggap ka pa. Sino ka ba para magsalita? Ami, umasa sa isang probisyanang kulad mo. Baliw na ba ang babaeng yan? Ang galing ni Sigin, halata namang nakita ng Jingxiang ang kakayahan niya, kaya siya pinirmahan. Anong kinalaman ng babaeng mukhang pera na yan dito? Siguro, sa kapal na mukha niya, akala niya may boses siya sa Jingxiang. Ang nangungunang kumpanya sa Tianan. Sigurado ka bang gusto mo akong hiwalayan? Sigurado ako. Ayaw mong panindigan ng anumang kahinatnan. Tama ba? Ang iwan ka ay parang pagtatapon lang ng lumang sapatos. Anong kahihinatnan pa ba? Sa totoo lang, balak kong ibunyag ang tunay kong pagkatao ngayong araw para sorpresahin ka. Erong ngayon, mukhang hindi mo na kailangan. Ikaw! At kayong lahat, alam nyo lang na si Cheng Sijin ay pinirmahan ng Jingxiang. Pero bakit siya pinirmahan ng Jingxiang? Alam nyo ba? Siyempre, dahil sa galing ng kuya namin. Galing? Ang G Corporation ng Shangjing ay nag-invest ng 10 bilyong yuan sa Jingxiang Century. Alam nyo ba? Ang G Corporation ng Shangjing? Ang financial giant na yan? Ang G Corporation ng pinakamayamang tao sa Dacia? Nag-invest nga sila sa Jingxiang. Ano naman ang kinalaman niya doon?
Ang 10 bilyong yuan na ito, ako ang nagpa-invest sa G Corporation. Ang tanging kondisyon ay pirmahan si Cheng Sijin at ako. Si Jixing Shuang, ang senoritang G Corporation. Sino ka raw? Senorita ng J Corporation. May problema ka ba sa utak? Ikaw na mahirap. Paano ka magiging senyorita ng G Corporation? Hindi kayo naniniwala? Tingnan nyo. Sino ang maniniwala sa mga kalokohan mo? Ginoong G, ang senorita ay, May ginagawa ang senorita ngayon, hindi kanya kayang harapin. Diretsahin mo na. busi ang senorita. Naiintindihan ko. MRG, tingnan nyo po. Dahil babalik na ang senorita sa kanyang pagkakakilanlan, hindi siya pwedeng walang matutuluyan. Ito ang Susi Salong 2 Pavilion, ang pinakamataas na garden villa sa King Cheng. Sana ay tanggapin ito ng senorita. Salamat sa pag-iisip mo. Ipapalam ko ito sa senorita. May isa pa akong bagay. Sabihin mo, Ang senorita ay isang mahalagang tao. Hindi tama na walang mag-alaga sa kanya dito sa King Cheng. May anak akong babae, si Bai Anna. Gusto kong ipadala siya para maging personal na katulong ng senorita. Para pagsilbihan ang senorita. Bayan na. Siya ba yung artista ng Jingxiang Century? Mahalaga sa senorita ang Jingxiang Century. Seg. Pumayag ako para sa senorita. Mabuti. Ayusin ko agad. Kapag napagsilbihan ko ng maayos ang senorita, angat ang pamilya Bai. Anna, dapat mong samantalahin ang pagkakataong ito. May nangyari, Secretary J. Bakit ka nagpapanik? May nangyari sa senyorita. Tingnan mo. Dali, tawagin ang lahat ng tauhan ng G Corporation sa Kingshaw. Diretso tayo sa Golden Sparrow Manor. Opo. Jixing Shuang, 5 taon na kitang kilala. Bukod sa pagiging mahirap na empleyada ka, paano ko hindi alam na senorita ka rin ng G Corporation? May kwenta ba ang ganitong kasinungalingan? Sa tingin ko, gusto niyang gamitin ang paraang ito para makabawi sa'yo. Nakakatawa naman. Kung senorita siya ng G Corporation, ako naman ay ang puno ng pamilya G sa Daxia. Hindi ako nagsisinungaling. Totoo ang bawat salita kong sinasabi. Teka, kakakuha ko lang ng insider na balita. Ngayong umaga, Nagpadala ang G Corporation ng kinatawan mula Shangjing patungo Tianan, Tokyo, para lang mag-invest sa Jingxiang Century. At ayon sa Kismis, ang investment na ito ay pinamunuan mismo ng senyorita ng G Corporation. Totoo, siya rin ay may aplidong J. Huwag naman siyang tunay na senorita ng G Corporation? Huwag kayong maniwala sa kanya. Hindi siya senorita ng G Corporation. Grab. Si Bai Anna yan. Ang pinakamataas na artist ng Jingxiang. Nako, si Bai Anna yan. Ang pinakamataas na artist ng Jingxiang. Siya ang top star ng Tianan. At saka, ang tatay niya ay si Bai Chong. Ito ay parang sa totoong buhay, isang babaeng bida na may maraming karangalan. Ang ganda mo, Ate Anna. Sino ka? Anna, dumating ka. Pinapunta mo ako sa press conference mo. Paano ako hindi pupunta? Cheng Sijin, sabihin mo sa akin, sino siya? Siya. Siya ang girlfriend ni Cheng Sijin. Ano ang sinasabi mo? Ang press conference na ito ngayon ay inorganisa ko rin para sa kanya. Mayon, ipapaalam ko sa lahat ang relasyon naming dalawa. Ano? Si Bai Anna pala ang matagal ng girlfriend ni Cheng Sijin. Tama. Malaki ang naitulong ni Anna, pati na ang pagpirma sa Jingxiang. Ay dahil din kay Anna. Alam naman ng lahat. Si Anna ang sa Jingxiang Century pinakamahalagang artista. Siya ang nagrekomenda sa akin sa mga boss ng Jingxiang Century. Dahil sa kanya, napansin ng Jingxiang Century ang aking mga gawa. Inalok nila ako ng kontrata. Siya ang aking anghel, at siya ang babaeng gusto kong protektahan habang buhay. Ayoko nang makita siyang nasasaktan. Kaya ngayon, ginawa ko ang press conference na ito para ipahayag ang aming relasyon. At, magpo-propose ako sa kanya. Anna, pakakasalan mo ba ako? Xing Shuang. Huwag kang mag-alala. Kapag naging sikat na artista ako, bibilhin ko yan.
Gagamitin ko yan para mag-propose sa'yo. Ang mahal naman nito. Ayoko niyan. Ay, nga pala. Hawakan mo to. Ito. Ano to? May 500,000 dyan. Gamitin mo muna. Sabihin mo lang kung kulang pa. Tsing Shuang. Salamat sa'yo. Ang pagkakaroon mo ay swerte ko habang buhay. Cheng Sijin, ako ang tumulong sa'yo para makapagsing sa Jingxiang Century. Paano naging siya? Ji Tsing Shuang, anong karapatan mo na angkinin ang gawa ni Anna? At magyabang, Tama. Si Anna ang kumulong sa aming Sijin. Siya ang aming anghel. Siya ay isang phoenix. Ikaw naman ay isang hamak na damo lang. Siya ay Phoenix. Ako ay Damo. Ikaw si Jixing Shuang, di ba? Tama nga ang sinabi ni si Jin. Ang dumi mo tingnan. Ang pag-sign niya sa Jingxiang Century ay dahil sa aking koneksyon. Sa tingin mo ba ako bilang artista ng Jingxiang Century ay walang kakayahan? At saka, sinabi mo kanina na ikaw ang senorita ng G Corporation. Kalokohan. Ang G Corporation ay nag-invest nga sa Jingxiang Century. Ang senorita ng G Corporation na iyon nakarating nga sa Kingzhou. Pero ngayon, siya at ang aking ama ay nagkikita sa number 1 mansion. Paano siya mapupunta rito? Si Senorita Anna ay anak ng pinakamayamang tao sa Kingzhou, si Bai Seong. Sabi niya, si Senorita G. Ay nasa number 1 mansion. Kaya sigurado, nandoon siya sa number 1 mansion. Ngayon, may sasabihin ka pa ba? ang kapal ng mukha mong sabihin na ikaw ang senorita ng G Corporation. Mayon, lumabas na ang katotohanan. Tingnan natin kung paano ka pa magpapangga. Ang babaeng yan. Nakakasuka siyang tingnan. Hoy, Palabasin niyo na siya. Manloloko. Umalis ka. Ang makatayo siya kasama si Sijin. At si Senorita Anna, Ay paglapastangan sa kanila. umalis ka! Umalis ka! Umalis ka. Peste. Narinig mo ba? Narinig mo ba? Umalis ka na. Sobrang naniniwala ka sa sinabi niya? Naman. Ang daming naitulong sa akin ni Anna. Bakit hindi ko siya paniniwalaan? Sa'yo pa ako maniniwala? Cheng Sijin. Siguradong pagsisisihan mo yan. Kalokohan. Ito ang pinakatamang desisyon na nagawa ko sa buong buhay ko. Ako, si Cheng Sijin. Hinding-hindi magsisisi. Dumating ang kinatawan ng G Corporation. ano? May tao mula sa J Corporation. Bakit naman sila pupunta rito? Boss San, Tingnan muna natin. G Corporation? Para ba talaga sa kanya? Dumating ang kinatawan ng G Corporation. Ikaw ba si Cheng Sijin? Ako po. Opo, ako po si Cheng Sijin. G Corporation. Binabati si MR Keng sa kanyang kontrata. Nagbibigay kami ng 130 milyong yuan at isang customized na Rolls-Royce. Ha? Ano? 130 milyong yuan? Kahit Rolls-Royce pa yan, dapat gawa ng master craftsman para magkakahalaga ng ganyan. Cheng Sijin. Ay hindi. Kahit ang buong pamilya Cheng. Pinagsama-samang yaman nila. Ay ilang milyon lang. Ang Rolls-Royce na ito, regalo sa akin. Tama. Ginoong Cheng, may isang mahalagang tao sa G Corporation namin na pinahahalagahan ka ng husto. May ipinapasabi siya sa iyo. Ang kotseng ito ay ang una niyang sorpresa para sa iyo. Narinig mo ba, Sijin? Ito ay isang sorpresa mula sa G Corporation, ang pinakamakapangyarihang kapital sa Daxia. Hindi ka talaga nagkamali, anak ko. Ang galing mo. Nako. Ang galing-galing talaga ni Sigin. Nga, hindi lang siya pinirmahan ng Jingxiang Century, pinansin pa siya ng G Corporation. Go, kuya. Lakarin mo ang daan ng tagumpay. Teka! Ano na naman ang gusto mong gawin? Nandito pa ang kinatawan ng G Corporation. Umalis ka. Huwag kang manggulo. Cheng Sijin. Ang kotseng ito ay dapat regalo ko sa iyo. Pero ngayon, ayoko nang ibigay. Bawiin mo na. J. Tsing Shuang. Anong kalokohan to? Ako ang nagkakalokohan? Sa akin yan. Hindi ko ibibigay kung ayaw ko. Adik ka na ba sa pagsisinungaling? Sa'yo yan? Akala mo ba ikaw na talaga ang senorita ng pamilya G?
Ang pesto mo. Ang mga bagay ng pamilya, G, akala mo ba pwedeng-pwede mong angkinin? Mukhang masyado tayong mahinahon sa kanya. Sekretarya Jiang, ang taong tubaliw talaga. Mga guard, hilahin niyo siya palabas. Sumpakin niyo ang bibig niya. Hindi ako nagsisinungaling. Teka. Miss, ikaw daw ang nagbigay ng kotse. Ano ba ang koneksyon mo sa G Corporation? Hindi mo ba ako kilala? Dapat ba kitang kilala? Ano ba ginagawa ni Ji Chuan? Nagpadalang di kilala para maghatid ng kotse? Jade Shuang, tignan mo ang sarili mo. Parang clone ka. Kung hindi mo ako kilala, dapat kilala mo naman ang Ji. Tama na. Anna, Itong si Miss Jai. Sabi mo, nakapag-sign si Jin sa Jingshan Century na dahil sa'yo, sige na nga. Ngayon, pati ba naman ang pagbibigay ng kotse, gusto mo ring angkinin? Hindi mo ba naisip na sobrang kapal ng mukha mo? Anong ibig mong sabihin? Anna. Ibig mong sabihin, Tama, si Jin. Ang kotseng ito, ipinadala ko sa G Corporation para ibigay sa'yo. Tama, si Jin. Ang kotseng ito, ipinadala ko sa G Corporation para ibigay sa'yo. talaga? Si Jin, ito talaga ang sorpresang inihanda ko para sa'yo. Kahit na inirekomenda kita sa mga senior executive ng Jingshan Century, hindi pa rin ito sapat para ipahayag ang pagmamahal ko sa'yo. Kaya gumastos ako ng 130 milyong yuan para ipa-customize ang Rolls-Royce Phantom na yan para sa'yo. Kaya pala si Anna ang nagbigay ng kotse. Ang romantic naman. Una, hindi inalintana ni si Jin ang opinyon ng publiko at inihayag ang relasyon nila ni Miss Anna. Nagpropose pa sa harap ng lahat. Tapos, si Miss Anna naman ang tumulong. Pumirma si Jin sa Jingshan Century. Tapos, nagbigay pa ng bilyong-bilyong luxury car. Ito ay tunay na pagmamahalan. Anna, napakabuti mo sa akin. Ako, si Cheng Sijin, ay sumusumpa na hinding-hindi kita pababayaan sa buhay na ito. Nagsisinungaling ka. Ako ang nagbigay ng kotseng yan. Kailan pa naging sa'yo yan? At sinabi ko na nakapirma ka sa Jingshan Century ay dahil sa akin, hindi sa kanya. Napapanggap pa rin. Jade Shuang, kung ikukumpara ka kay Anna, nakakainis ka talaga. Nakakainis ako? Ikaw ang bulag. Ikaw, Jake Shuang. Mahalaga ang pagiging may alam sa sarili. Hayaan mong makita ng lahat. Mukha ka bang kayang bumili ng Rolls-Royce? Ikaw? Ako. Ako ang sikat na artista ng Jingshan Century, ang anak ng pinakamayamang tao sa Qingcheng. 130 milyong piso, madali lang sa akin yan. 130 milyong piso, hindi nga kalakihan. Pero may isang bagay kang mali. Ano? Ang customized na Rolls-Royce, hindi nabibili ang pera lang. Para lang ito sa mga may ganap na impluensya sa buong mundo. Ikaw. Ang ipinagmamalaki mong pagiging artista at ang ama mong simpleng pinakamayaman sa Qingzhou ay malinaw na hindi sapat. Nagsisinungaling ka. Nagsisinungaling ba ako? Tingnan mo lang sa internet, malaman mo. Ikaw. Bukod pa rito, ikaw na isang hamak na artista ng Jingshan Century, anong karapatan mong utusan ang G Corporation? Secretary Jiang, sabihin mo nga, may karapatan ba akong utusan ang G Corporation? Siyempre, mayroon. Senorita Anna, siya ang personal na assistant ng aming senorita ng pamilya J. Ang ibig sabihin niya ay ang ibig sabihin ng aming senorita. Ano? Anna, ikaw ang personal na assistant ng senorita ng pamilya G. Ang senyorita ng pamilya G, siya ang nag-isang tagapagmana ng G Corporation, ang numero 1 socialite sa Shangjing. Anna, ang aming si Jin ay napakaswerte na mapangasawa ka. Ito ay biyaya mula sa maaming buhay. Si Jin, kailangan mong alagaan ng mabuti si Anna. Ang personal kong assistant? Bakit hindi ko alam? Napapanggap pa rin. Jade Shuang, hindi mo ba naisip na nakakatawa ka? Hindi ako. Ako talaga. Tama na. Binibini, kung maglakas loob ka pang magpanggap na senorita ng pamilya G, huwag mo akong sisihin kung hindi ako magiging mabait. Ang gold digger na yan, nabuking na siya ni Ate Anna at ng kinatawan ng G Corporation. Naggapanggap pa ring Senorita G. Ang kapal talaga ng mukha niya. Ginagawa niya tayong lahat na tanga. Jixing Shuang, alam ko. Dahil pinili ako ni si Jin, hindi ka makatanggap. Gusto mong bawiin ang iyong kaawa-awang pagpapahalaga sa sarili. Kaya gusto mong agawin ang aking kredito. Pero ang peke ay peke. Hindi kita pahihirapan. Basta lumuhod ka at humingi ng tawad, patawarin kita. Ang bait talaga ni Ate Anna. Nga, kung ako yan, sisirain ko ang bibig niya. Anna, masyado ka pa ring mabay. Patawarin mo siya ng ganoon kadali. Araw ng kasal, ayoko lang sirain ang saya. Tama ang sinabi mo. Ang peke ay peke. Anong ibig mong sabihin? Bayan na, paulit-ulit mong sinasabi na ikaw ang nagbigay ng kotse. Kung gayon, sigurado akong kaya mong paandarin ang kotseng ito, di ba? Nasa labas lang ang kotse. Kung mapapaandar mo yan ngayon, hindi lang ako luluhod para humingi ng tawad, kundi hahayaan din kitang gawin ang gusto mo sa akin. Kotse lang yan. Basta may susi, kahit sino kayang paandarin. Hindi ka naman siguro ganoon kahirap para hindi mo alam ang simpleng bagay na yan, di ba? Mahal, ang alam lang niyang paandarin ay ang luma niyang ibay. Bakit? Natatakot ka? Bakit naman ako matatakot?
Dahil gusto mong mapahiya, pagbibigyan kita. Sige, si Jin, tara. Tingnan natin ang regalo ko sa'yo. CJ, Sage, Kaya kong ibigay sa inyo ang lahat ng gusto ninyo. At kaya ko ring bawiin ang lahat ng meron kayo. Ang galing. Gusto ko sanang makita ang G Corporation Princess na gumastos ng bilyon-bilyon. Pero hindi ko inasahan. Nakakita ako ng isang malaking palabas ng aso't pusa. Sino ang tinatawag mong aso? Ang isa ay naging sikat at iniwan ang kanyang asawa. Ang isa naman ay mapilit na nagpapanggap na senyorita ng G Corporation. Hindi ba para lang sa... Si Cheng Sijin ang aso. Si Cheng Sijin lang ang aso. Sino ang manager ni Bai Anna? Ang gold medal manager na Sally Sinyan. Nakalimutan mo na ba? Siya ang tiyuhin ni Bai Anna. Tanungin mo siya kung alis ba siya kasama si Bai Anna sa Jingxiang Century at lilipat sa G Corporation. Hindi naman entertainment industry ang G Corporation. Bakit siya lilipat? Hindi. Jingheng, kilala mo ba si Ji Qingshuang? Noong nakaraang beses sa coffee shop, pinahanap mo na siya sa akin. Ngayon, ipinagtanggol mo pa siya. Suot niya ang pendant ko. Yung hindi mo iniwan? 5 taon na ang nakalipas sa sunog sa Yunling Mall para iligtas ang mga tao. Hindi ba nawala mo yon sa mall? Nagdududa ka ba? Hindi ako sigurado. Signa. Ako na ang mag-imbestiga tungkol dito. Masyado ka nang matagal sa labas ngayon. Ihahatid na kita. Hindi. Sa parking lot. Long 66,888. Ang ganda. Hindi ba't sabi mo, binili mo tong kotse? Bakit ka nag-e-excite? binili ko talaga tong kotse. Kaso lang, hindi ko pa nakikita ang actual na kotse. Ito ang Rolls Royce na nagkakahalaga ng 130 milyong yuan. Bakit iba ito sa mga nakikita ko sa kalsada? kaya nga, customized yan. Cheng Sijin, dapat maging mabait ka kay Anna. Gumastos siya ng ganoon kalaki para bigyan ka ng kotse. Huwag kang mag-alala, Si Anna. Siya ang aking tunay na pag-ibig. MS Bay, simulan mo na ang iyong palabas. Kung mapapaandar mo ang kotseng ito, luluhod ako at hihingi ng tawad sa'yo. Tutuparin ko ang aking sinabi. Mahal, tingnan mo siya, pinapahiya ang sarili. Pagbigyan mo siya, paandarin mo ang kotse. Magaling, naglakas loob siyang sampalin siya. Jixing Shuang, ikaw na tanga. Anong klaseng kotse ang hindi kayang paandarin ng susi? Anong nangyayari? Bakit hindi gumagana? Mahal, bakit ka nakatunganga? Bilisan mo, paandarin mo na ang kotse. Pinapaandar ko na nga. Pero hindi ito gumagana. Paano nangyari yan? Bakit ganito? Hindi ba't ikaw ang bumili ng kotseng yan? Baka naman. Miss Bay, hindi po mabuksan. Sarili mong kotse, bakit hindi mo mabuksan? O baka naman, ang kotseng ito, hindi mo talaga binili? Binili ko ang kotseng ito. Hindi ito gumagana dahil may problema ang susi. May problema ang susi. Tama. Siguradong sira ang susi ng kotse, o kaya naubusan ng baterya. Bakit ka tumatawa? Ikaw na ignorante. Alam mo ba kung ano ang Rolls Royce? Mas alam ko kaysa sayo. Miss Bay, kung hindi talaga kaya, pwede bang ako na lang ang sumubok? Sinabi ko na, hindi gumagana ang kotseng ito dahil sa susi. Kahit sino pa ang sumubok, pareho lang. Isa pa, sino ka ba para makialam? Ito ay isang Rolls Royce na nagkakahalaga ng daan-daang milyon. Sa tingin mo ba, ikaw na isang hamak na tao ay makakahawak nito? Kaya mo ba? Subukan mo para malaman. Baka kaya kong buksan. Talagang walang takot ang mga walang alam. CJ, hahayaan kitang subukan. Hindi ako naniniwala. Kung hindi ko nga mabuksan, paano mo magagawa? Mahal ko, kung kaya niyang paandarin, luluhod ako at tatawagin siyang papa. Anong ibig mong sabihin? Hindi na kailangan. Hindi mo siguro gagamitin ang susi at gusto mong paandarin ang kotse na ito. Anong panaginip yan? Rolls, paandarin ang makina. Matagumpay ang pagkilala sa boses ng may-ari. Umiikot ang makina. Paano nangyari yan? Rolls, paandarin ang makina. Paano nangyari yan? Mula simula hanggang dulo, hindi ang susi ang sira kundi ikaw. Hindi mo talaga alam paano paandarin. Dahil ang kotseng ito, hindi mo naman talaga binili. Ikaw,
Ngayon, may masasabi ka pa ba? Ako. Ang kotseng ito, talaga bang, kay Ji Shuang? Aba, impossible. Siya ay isang probinsyana lang. Paano siya makakabili ng Rolls-Royce na mahigit 100 milyon? Anna, hindi ba sabi mo binili mo ang kotseng ito? Bakit hindi mo ito mapaandar? Pero siya, kaya niya? Napakasimple lang. Dahil sinabi ko na. Ako ang sonoritang G Corporation. Lahat ng mayroon ka ay galing sa akin. Hindi yan totoo. Gumamit ka sigurado ng masamang paraan. Masamang paraan? Hindi mo ba alam? Ang customized na Rolls-Royce Phantom ay mayroong pinakamodernong artificial intelligence system sa mundo. Makokontrol mo ito sa pamamagitan ng boses. Siya. Paano niya nalaman ang lahat ng ito? Ang ilang bagay kasi, hindi yan basta sasabihin mo lang. Kung wala kang kakayahan pero gusto mong magpataas, mas lalo ka lang mapapahiya. Ikaw, Bakit? Natamaan ka ba sa sinabi ko? Kung gayon, aminin mo na. Ang pagtulong mo kay si Jin na makipagsing sa Jingxiang ay peke. Ang pagbigay mo sa kanya ng kotse na yan ay peke rin. Tama na. Jitsing Shuang. Kahit na nagkataon lang na naunlock mo ang kotseng yan, hindi ka pa rin may kukumpara kay Anna. Siya ang anak ng pinakamayamang tao sa Kingsao. Ikaw naman, isa ka lang walang kwentang babae na walang gustong lalaki. Kung hindi ako naawa sa'yo at nakipaglaro sa'yo ng ilang taon, pinakain ka at binihisan ka sa mga taong ito, hindi ka talaga makakabuhay sa Kingsao. Naglaro lang. Walang gustong lalaki. Tama. Kahit na ang kotseng ito ay hindi galing kay Anna, pero siya rin ang pinakamamahal kong babae sa buong buhay ko, ako, si Cheng Sijin. Si Jin. Salamat. Narinig mo ba? Ikaw na probinsya ng manggagawa, paano ka makikipagkumpetensya sa akin? Sa loob maraming taon, pinaglalaruan mo lang ako. Cheng Sijin, ang pinakapagsisisihan kong desisyon sa buong buhay ko ay ang mahalin ka. Wala akong lalaki, di ba? Ipapakita ko sa'yo na kahit wala ka, maraming lalaki ang gusto ako. TSK. Sa itsura mong yan, walang kwenta, kahit ibigay mo pa ang sarili mo, walang kukuha sa'yo. Tulungan mo ako. Hoy, Anong ginagawa mo? Tulungan mo ako. Pakasalan mo ako. Bibigyan kita ng pera bilang kabayaran. Magkakasal. Teka lang. Cheng Sijin, pakinggan mo ako. Ang pagpili mo sa kanya at hindi sa akin ay nagpapakita lang ang pagiging makitid ng isip mo. Pero ako, kahit wala ka, marami pa ring lalaki ang maliligaw sa akin. Gustong pakasalan ako. Ikaw, Magre-regret ka. ako, magre-regret. Nakakatawa ka. Jixing Shuang, alam kong malaking dagok sa iyo ang pag-iwan ni si Jin sa iyo. Pero hindi mo na kailangan maghanap ng ganyang walang kwenta para lang may kasama. Tama. Gusto mo lang akong inisin sa ganitong paraan. Walang epekto. Hindi ako naniniwala. Napapakasalan mo ang isang walang kwenta. Ikaw. Tama. Ako, si Lu Jingheng. Papakasalan ko siya. Anong sabi mo? Talagang isang walang kwenta para sa isang pulubi. Talagang perfect match sila. Sa lagay mo, mahirap pa nga sigurong umakyat sa kama. Pero sa kalagayan ni Jixing Shuang, ikaw lang talaga ang makukuha niya. Kung hindi kayo marunong magsalita, manahimik na lang kayo. Kung hindi, hindi ako magdadalawang isip na burahin kayo sa Kingsao. Sino ka ba sa tingin mo? Nangahas kang takutin ng babae ko. Talaga bang iniisip mo na ikaw ay isang mahalagang tao? Hindi ako mahalagang tao, ngunit kaya kong hawakan ang kapalaran ninyong dalawa. Ese, ang yabang mo. Ang Jingxiang Century ang nasa likod namin. Sino ka ba sa tingin mo? Ang ihisi ng Jingxiang. Tama. Ako ang si ng Jingxiang. Lu Jingheng. Tama. Ako ang si ng Jingxiang. Lu Jingheng. Ikaw ang sinong Jingxiang. Bakit hindi mo na lang sabihin na ikaw si Sun Wukong? Talagang magkakasama ang mga magkakapareho. Ang isa, Mas. walang hiya kaysa sa isa. Ang bossa ng Jingxiang ay isang godfather level na presensya sa entertainment industry ng Tianan. Hindi siya madaling makita. Kahit ako, isang sikat na artista ng Jingxiang, ay hindi pa siya nakikita. Ikaw, isang walang kwentang tao. Anong karapatan mong magpanggap? Hindi ba masyadong peke ang sinasabi mo? Sinabi kong ako ang senorita ng G Corporation pero hindi sila naniwala. Eke ang pagkatao mo. Pero sa akin, totoo. Saan banda ako peke? Tama na. Kayong dalawa, tigilan niyo na ang pagpapahiya sa sarili niyo. Cheng Sijin, sa makalawa na ang iyong signing ceremony. Napakahalaga mo kay Boss Sanlu, kaya siguradong pupunta siya mismo para sa iyong kontrata. Talaga? Anna, salamat. Ang narating ko na yon, lahat ay dahil sa'yo. Kailan ko sinabing ako mismo ang pipirma ng kontrata niya? Ikaw na peste ka, sobrang galing mo umarte, no? Ay, mahal. Bakit ka pa mapapatalo sa pesteng yan?
Ang mga taong tulad niya, sa buong buhay nila, hindi nila mararating ang antas ng mga taong tulad natin. At ikaw naman, Jade Shuang. Akala mo ba sa tingin mo ba, kung basta ka na lang maghahanap ng lalaki para inisin ako, may silbi yan? Sasabihin ko sa'yo, hindi ako naniniwala na handa kang magpakasal sa isang walang kwenta. Siya, kaya ba niyang alagaan ang sarili niya? Sa tingin ko, kahit ang pinakasimpleng buhay mag-asawa, hindi niya may bibigay sa'yo. Cheng Sijin, ikaw ang isang ganap na walang kwenta. Sabi mo, nagpakasal ako sa kanya para lang inisin ka? Masyado mo namang pinapahalagahan ang sarili mo. Hindi ka karapat-dapat. Ikaw, Si Jin, sinasabi lang niya yan para makuha ang atensyon mo. Sa loob ng ilang araw, gaganapin na ang singing ceremony mo. Kapag pumirma ka na sa Jingxiang Century, ikaw ang magiging susunod na top star ng Tianan at superstar ng Daxia. Pagdating ng panahon, magiging magkaiba na kayo ng mundo, ikaw at siya. Bakit mo pa siya papansinin? Tama nga ang sinabi ng mahal ko. Bakit pa natin sila papansinin? Nakakahiya. 2 mundo. Cheng Sijin, seremonyang paglagda. Abangan natin. Tara, Saan? sa Civil Registry Office. Magpakasal. Seryoso kayo? Kayo na pag-isipan nyo na ba ng mabuti? Ako. Napag-isipan ko na ng mabuti. Ako ba ay pinipilit magkakasal? Alam ko hindi ito patas para sa'yo. Patawad. At nadamay ka pa sa kahiyan. Hindi para sa akin. Kundi para sa iyo ang hindi patas. Nakita mo na. Sigurado ka bang pakakasalan mo ako? Basta hindi mo ako pandidirihan, hindi kita pandidirihan. Ako ang magtatrabaho para sa'yo. Pero kung balang araw gusto mo nang umalis, bibigyan kita ng kalayaan. At bibigyan din kitang pera. Salamat sa pagtulong mo sa akin ngayon. Bakit pagkatapos mong masaktan ng isang beses ang tanga mo pa rin? Kung gayon, bukas gusto mong pumunta sa signing ceremony ng Jingxiang. Pwede kitang isama. Tutulungan kita para makaganti sa nangyari ngayon. Kung gusto kong pumunta sa signing ceremony, ang mga tao sa Jingxiang pa ang magmamakaawa sa akin. Umalis na silang lahat. Kahit gaano ka pa magdanggap, hindi ka na nila maririnig. Hindi ako nagpapanggap. Ay, mahirap ipaliwanag sa'yo. Pero sa tingin ko, hindi mo na kailangan akong tulungan makaganti. Ganoon ang ginawa niya sa'yo. Hindi ka bagali. Kailangan pa ring linawin ang pagkakakilanlan, di ba? Ang iba hayaan na. Ang harap niyang maging hari ang entertainment industry. Ang pagpirma sa Jingxiang, ituring mo na lang na ito ang huling regalo ko sa kanya. Gusto mo pa rin siyang pumirma sa Jingxiang. Jade Shuang, wala ka bang kahit kaunting dignidad? Aano kanya trinato? Iba yon? Anong pinagkaiba? 5 taon na ang nakalipas, nasunog ang isang mall. Nasunog ang isang mall. Daan-daang tao ang natrap sa sunog. Kasama ako doon. Tulong! Kung takot ka, ipikit mo lang ang mata mo. Pagbukas mo uli, liggas ka na. Akala ko noon mamamatay ako sa apoy. Pero si Cheng Sijin, hindi siya nag-atubili. Hindi siya nag-atubili. Sumabak sa apoy para iligtas ako. Mula noon, naako ako na kung ano man ang gusto niya, ibibigay ko sa kanya. Yung mal na sinabi mo. Ano pangalan niyan? Yata. Yun ding mal. Anong nangyari sa'yo? May sakit ka ba? Anong nangyari sa'yo? May sakit ka ba? Lu Jingeng. Hindi ko sinasabihan ka, harap-harapan kang kumukuhang tao? Sino ka ba? Ano to? Anong maruming to? Sertipiko ng kasal to. Anong maruming to? Ikaw. Lu Jingeng. Totoo bang nagpakasal ka sa kanya? Bakit may problema ba kung kasal kami? Maganda naman ako. Masama ba ang maging bilyonaryo? Ikaw. Hindi masama. Kung gusto mong pumunta bukas sa signing ceremony, papuntahin ko ang tao para sunduin ka. Hindi na kailangan. Kung gusto kong pumunta, susunduin ako ng mga taong Jingxiang. Ang yabang mo.
Huwag ka nang umarte sa akin. Sabihin mo lang ang pangalan ko. Walang sinuman ang mga ngahas na pigilan ka. Hindi ako umaarte. Tara na. Teka. Hindi talaga ako umaarte. Ako talaga ang senoritang G Corporation. Nakakainis. Nagkulang ang inyong lingkod sa pagprotekta, kaya napahiya ang senorita. Dapat mamatay ang inyong lingkod. Hayaan mo na. Ako ang nagkamali sa pagkilala sa tao. Tumayo ka na. Huwag mag-alala, senorita. Agad kong babawiin ang lahat ng ari-arian ng pamilya Cheng. At utusan ko ang Jingxiang na tapusin ang kontrata niya. Ganap ko siyang iba-blacklist. At dadakpin ko ang buong pamilya nila para lumuhod at humingi ng tawad sa inyo. Mga tao. Narito po. Agad-agad. Tama na. Ang mga bagay na ito. Ito ang kabayaran ko sa pagligtas niya sa akin 5 taon na ang nakalipas. Senorita, pero napakawalang hiya niya. Tungkol naman sa pagpirma sa Jingxiang Century, ipakalat mo ang balita. Sabihin mo na ako, ang senoritang G Corporation ay dadalo rin. Gusto kong malaman ni Cheng Sijin at ang kanyang pamilya kung sino ang tunay na dahilan ng kanilang pag-angat. Hindi si Lu Jingheng. Kanina pa ako nagsasalita. Kahit na pinaghihinalaan mong siya ang babaeng iniligtas mo mula sa sunog noon. Hindi mo naman kailangang gawin ang lahat ng ito. Noon, isinugal mo ang buhay mo para iligtas siya at nagtamo ka ng matinding pinsala. Pero siya, ni hindi man lang nagpasalamat at bigla na lang nawala sa ospital. Ang ganyang tao. Hindi ako nagliligtas ng tao para lang pasalamatan ako. Alam ko. Paano kung adik siya sa pag-arte? Para lang mabawi si Kang Sijin, nagpanggap siyang anak ng G Corporation? Say, Kung isasantabi natin ang kanyang pagkatao, magpapakasal ka sa kanya? Paano mo ipapaliwanag sa senorita ng pamilya Si? ano ang ipapaliwanag ko? Iyon ang pamilya Singtianan. Shen mo. Wala ka bang sariling bahay? Kailangan mo pang dumikit dito sa akin. Hindi po. Senorita, hindi ba't tinutulungan ko lang? Shen mo, ang pakikipag-asawa ko ay sarili kong desisyon. Hindi mo na kailangan o ng pamilya na makialam. Naiintindihan mo? Oo. Isara mo ang pinto pag alis mo. Oo. Paumanhin, Emarlu. Ginawa na namin ang lahat ng aming makakaya. Ang iyong boses, dahil sa pagkasunog ng usok, nagdulot ng permanenteng pinsala. Marahil ay hindi ka na makakabalik sa entablado. At sa kasalukuyang antas ng medikal na teknolohiya, maaari lamang itong bumalik sa normal na pagsasalita. Bukod pa rito, ang iyong mga binti ay malubhang nasunog. Mula ngayon, paumanhin, talagang paumanhin. Ayon sa ulat ng istasyong ito, ang pinakamataas sa Chinese music industry, si Lu Jingheng, ang 3 beses na film emperor, ay nag-isang nagpahayag ng permanenteng pag-alis sa showbiz. At nawala ng ilang araw, hindi alam ang kinaroroonan. Ano ka? Nagkamali pa rin dito. Ihanda mo ang aking dami. Abisuhan ang board of directors. Ako mismo ang dadalo sa signing ceremony ni Cheng Sijin. Hello. Senorita, naabisuhan na ng inyong tauhan ang Jingxiang Board of Directors. Dadalo po kayo sa signing ceremony. Lubos po nilang pinahahalagahan ito at ipapadala nila si Vice President Shen Mo para personal na sumalubong. Alam ko na. Cheng Sijin, ang 5 taong relasyon na ito ngayon na ang katapusan. Pasok po kayo. Hoy, ngayon ang signing ceremony ng Jingxiang Century. Bawal pumasok ang mga hindi kasali. Hindi kasali. Imbitado rin ako sa signing ceremony. Hindi ako kung sino-sino lang. Ang mga dumalong gayon ay pawang mga taong may mataas na posisyon. Ikaw na nakasakay lang sa big, naglakas loob ka pang sabihing imbitado ka? Kasi, sabi mo inimbitahan ka. Nasaan ang imbitasyon mo? Wala akong imbitasyon. Walang imbitasyon. Kung gayon, umalis ka na. Hindi mo man lang tinitingnan kung sino ka, tapos manggugulo ka rito? Hindi nyo man lang ako tinatanong kung sino ako, ang bastos nyo naman. Ganyan ba kayo tinuturuan ng Jingxiang? Ang lakas ng loob mo. Ang Jingxiang namin, hindi pwedeng pag-usapan ng tulad mo. Talaga bang inisip mo na ikaw ay isang malaking tao? Hindi naman malaking tao.
Ako si Jixing Shuang, ang senoritang G Corporation. Ngayon, pwede na ba akong dumalo sa signing ceremony? Sino ka? Senorita ng G Corporation. Baliw ka ba? Sasabihin ko rin na ako ang pinuno ng Shangjing G Corporation. Bastos, tawagin niyo ang inyong vice president mo para kausapin ako. Ikaw. Kilala mo si Yishen? Walang galang. Tawagin mo ang inyong vice-presidente, si Shen mo para kausapin ako. Ikaw. Kilala mo talaga si Yishen? Baka naman, kilala niya talaga si Yishen? Tanungin kaya natin? Impossible. Isang mahirap na nakasakay lang sa bike. Paanong makikilala? Ang Yishen namin. Oh. Kung tama ang hula ko, nagtanong-tanong ka lang tungkol sa pangalan ni Yishen namin. Tapos pumunta ka rito para magpanggap at manloko, di ba? Nga. Kung matalino ka, umalis ka na. Kayo. Bilisan nyo. Si Jin, dumating na. Long 6,688. Si Jin. Anna. Anna, Si Jin. Sir Sijin, ang pagpirma niyo po sa Jingxiang ba ang unang hakbang niyo para manguna sa entertainment industry ng Tianan? Nabalitaan po namin na may ex-girlfriend kayo na may iskandalo, na iniwan kayo noong panahong pinakamahirap kayo. Totoo ba yan? Teacher Tang si Jin. Umalis ka diyan. Dumating na po kayo, Jinong Cheng. Uy, sino ba to? Hindi ba to yung araw-araw na nagmamayabang na siya ay? Senorita G na prinsesa ng G Corporation. Bakit? Gusto mo ring dumalo sa signing ceremony ni Cheng Si Jin? Jixing Shuang. Alam kong hindi mo pa rin ako nakakalimutan. Lalo na ang yaman at posisyon na makakamit ko. Sayang naman, wala kang lugar dito na yon. Totoo, nandito ako para dumalo sa signing ceremony. Pero kung may lugar ba ako o wala, hindi sa'yo nakadepende. Ang galing mo, ako ang may hawak ng event na yon. Kung sino ang gusto kong papasukin, papasok siya. Di ba? Si Boss Shen mismo ang nagutos, na ang lahat ngayon ay nakasentro sa inyo, Jinong Cheng. Narinig mo ba? Ang babaeng to ay isang empleyada lang. Napala, siya pa na ang sasaing fan ko. Laging sumusunod at nagdudulot ng istorbo sa akin. Cheng Sijin, anong sinasabi mo? May dahilan akong magduda na ang layunin niya na yon ay sinamantala niyo ang pagkakataon para gumawa ng gulo. Kayong dalawa, mayon na, palabasin niyo siya. Opo. Tingnan natin kung sino ang mga ngahas. Siya ang asawa ko, si Lu Jingheng. Siya rin ang yaong madam ng Jingxiang Century. Sino ang nagbigay sa inyo ng lakas ng loob na bastusin siya? Asawa, Jixing Shuang, pinakasalan mo talaga ang peste na yan? Ano bang pinagsasabi mo? Kailan ako naging yung madam ng Jingxiang? Ako ang si ng Jingxiang. Ikaw ang asawa ko. Kaya ikaw ang pinakamarangal na tao sa Jingxiang Century. Ang lakas din loob mong magsalita. Sino ang maniniwala na ikaw ang CEO ng Jingxiang Century? Ang isa ay nagpapanggap na G Corporation, senorita. Ang isa naman ay peste. Akala mo ba dahil nakasuot ka ng murang gown, ay pwede ka nang magpanggap na isihi ng Jingxiang? Kayong dalawa, talagang magkasundo kayo sa pagiging walang kwenta. Ang tinatawag mong murang gown ay isang limited edition custom-made mula sa Warren. Nagkakahalagang 8 milyong yuan. Ano? 8 milyon? Baka siya nga talaga ang si. Impossible. Paano magiging sihi ang isang peste? Tapos na ba kayong umarte, kayong dalawa? Nakita niyo na ba ang CEO ng Jingxiang Century, si Boss Sanlu? Ganito ba ang itsura niya? Paano mangyayari yan? Bago magretiro si Boss San, siya ay isang sikat na celebrity sa Dacia. Pagkatapos magretiro, siya ang nagtatag ng Jingxiang Century. Paano magiging ganito ang pesteng yan? Walang galang. Hindi ko talaga alam kung ano ang iniisip ni Shen mo. Para kunin kayong dalawang peste para magbantay. Naghahanap ka ng gulo. Si President Shen ay kanang kami ni Boss San. Paano mo magagawang questionin si President Shen? Siya ay isa lamang sa 7 vice-presidente na nag-aasikaso ng aking mga gawain. Ano, kailangan ko pa bang mag-appointment para muwahin siya? Bata. Mukhang ngayon, kung hindi ko babasagin ang lahat ng ngipin mo, hindi mo malalaman ang kapangyarihan ng Jingxiang Century. Huwag kang mag-alala, nandito ako. Hindi ka nila kayang saktan. Tatawagan ko agad si Shen mo. MR Cheng, Itong dalawang peste ay kami na ang bahala. Nandiyan na lahat ng bisita. Hinihintay ka na nilang bida. Saich, turuan niyo ng leksyon itong dalawang peste. Ayoko na silang makita dito sa Kingsao. Huwag kang mag-alala. Mag-enjoy ka lang. Pest. Sabi ni Amar Cheng, kami raw magkapatid ang magtuturo sa iyo ng leksyon. Paano kung ayaw ko? Bakit hindi? Mag-ingat ka! Tiga.
Tiga. Emar Shen. Jingheng. Hindi ka ba nasaktan? Hindi ako nasaktan. Ipakita mo sa akin ang braso mo. Mga bulag kayo. Sino ang nagbigay sa inyong lakas ng loob na saktan siya? Emar Shen. Baka nagkamali ka ng pagkakakilala? Itong dalawa, ang isa ay pulubi, ang isa ay pilay. Paano naman siya magiging bigating tao? Walang galang. Siya. Ang founder ng Jingsheng Century, si Boss Sanlu. Ano? Siya nga talaga si Boss Sanlu. Mga gwardiya. Dakpin niyo ang dalawang ito na walang takot mamatay. Patawarin niyo po ako, Bossan. Ako po ang may kasalanan sa pagpapabaya sa aking mga tauhan. Ikaw nga talaga ang CEO ng Jingxiang Century. Ha? Pinapangako ko sa'yo. Lahat ng sinabi ko sa'yo ay totoo. Shen mo, pwede nila akong bastusin, pero hindi nila dapat bastos-bastusin siya. Formal kong ipapakilala. Siya si Ji Xingshuang, at siya rin ang aking asawa, ang iyong madam ng Jingxiang Century. Ako po, si Shen Mo, Vice President ng Jingsheng Group. Ikinagagalak kong makilala kayo, madam. Ikinagagalak kong makilala kayo, yung madam. Ngayon, alam mo na ang gagawin mo? Binastos ang madam. Sampalin. Tama na. Ang daming nakatingin. Kumalma ka na ba? Hindi naman talaga ako galit. Sige na, palayain na sila. Narinig nyo ba? Mabait ang Senoita. Pinatawad niya kayo sa pagkakataong ito. Umalis na kayo. Para na, pumasok na rin tayo. Bossan. May mahalaga akong bagay na kailangan kong yulat sa inyo. Ji Xingshuang, pumasok ka muna. Susunod ako sa iyo mamaya. Saj, Bossan. Kakatanggap lang namin ng abiso mula kay Ji Quan. Ang senorita ng G Corporation mula sa Shangjing ay personal ding dadalo sa signing ceremony na ito. ang signing seremoning Jingxiang ay mas malaki kaysa sa inaakala ko. Si Emar Cheng, sa murang edad, ay pumirma na sa Jingxiang. Ang kanyang kinabukasan ay walang limitasyon. Ito si In E Zhang ng Huaning Music. Salamat sa papuri, Emar Zhang. Iinom ako para sa iyo. At ito naman ay si Chairman Su ng Fencing Group. Siya ang malaking sponsor sa likod ng maraming artista ng Jingxiang. Pagkatapos ng araw na ito, si Xiao Cheng ay magiging artista na ng Jingxiang, na may 4 na salita na sumusuporta sa iyo. Sa Tianan, mas lalo kang makakagalaw ng malaya. Hindi po, hindi po. Salamat sa magandang salita ni Chairman Chu. Iinom ako para sa iyo. Ang mga taong ito ay mga bigating personalidad sa entertainment at politika ng Tianan. Kailangan mong makipag-ugnayan ng maayos sa kanila. Maya-maya, lahat ng miyembro ng Board of Directors ng Jingxiang Century ay darating. Sila ang may kapangyarihang hawakan ang iyong buhay at kamatayan. Pero huwag kang mag-alala, may impluwensya ang tiyuhin ko sa Board of Directors. Matutulungan ka niya. Salamat, mahal ko. Ikaw at si Ji Xingshuang, ang walang kwentang babaeng iyon, ay magkaiba. Ikaw ang nakakaintindi sa akin. Halika, uminom pa tayo. Jixing Shuang. Paano nakapasok ang babaeng ito? Jixing Shuang. Sino ang nagpahintulot sa iyong pumasok? Gusto kong pumasok kaya pumasok ako. Kailangan ko pa ba ng pahintulot ng iba? Sino yan? Bagong mukha. Sa mataas na lipunan ng Tianan, hindi ko pa nakita ang taong ito. Narinig ko ang G Corporation ng Shangjing. Kailangan din siyang personal na dumalo sa signing ceremony. Hindi kaya. Siya ay isang malaking tao mula sa G Corporation? Siya. Imposibleng siya ay isang malaking tao. Siya ay isang mahirap na babae mula sa probinsya. Isang pulubi na walang gustong kumuha. Ano? Paano nagkaroon ng karapatan ang ganyang tao? Na makapasok sa event hall ng Jingxiang Century? Jixing Shuang. Kung hindi ako nagkakamali, siguro sumama ka lang kay si Jin para makapasok, di ba? Ang dalawang security guard na iyan, hindi marunong magtrabaho. Naghiwalay na tayo. Bakit ka pa rin nakakapit sa akin? At ginagamit mo pa ang pangalan ko para gumawa ng gulo kung saan-saan. Ang pangalan mo ba ay napakamahal? Kailangan pa ba hiramin ni Jixing Shuang? Kung gayon, paano mo ipapaliwanag na nakapasok ka? Ako. Anna, Anna, anong nangyari? Ang ingay naman. Anna, anong nangyari? Ang ingay naman, Li Xinyan. Siya ay isa sa 4 na gold medal manager ng Jingxiang Century. Siya ang ace ng Jingxiang Century. Tito. Paulit-ulit na sinisira ng babaeng iyan ang mga plano ko. Maghanap pa ng dahilan para tapusin siya para sa akin. may nanggulo na naman sa'yo? Huwag kang mag-alala. Hindi siya palalampasin ng tito mo. Ito ang tito ko.
Siya rin ang manager ko. Si Lee Sin yan. Ang sikat na manager sa entertainment industry ng Tianan, Lee Sin yan. Magandang araw, Teacher Lee. Sinasabi ko sa inyo, malapit nang dumating si Bosan. Kung mag-ingay kayo rito, at hindi nyo napasaya si Bosan, kaya nyo bang panagutan ang mangyayari sa inyo? Tito, ang babaeng ito wala siyang imbitasyon. Pumasok siya nang walang paalam sa signing ceremony. Pinaghihinalaan ko na may masama siyang balak. Miss, pakipakita ang iyong imbitasyon. Kailangan kong suriin. Wala akong imbitasyon. Wala kang imbitasyon, at naglakas loob ka pang pumasok. Pinaghihinalaan kong ikaw ay isang espiya na pinadala ng ibang kumpanya. May tao ba diyan? Dalhin siya at tanungin ng mahigpit. Hindi mo man lang tatanungin kung sino ako. Tapos huhulihin mo na ako? Wala akong pakialam kung sino ka. Talaga bang iniisip mo na ikaw ay isang malaking tao? Kahit gaano ka pa kalaki, mas malaki ka pa ba sa Jingxiang Century namin? Tama ka. Ako ang nag-utos na ganapin ang signing ceremony na ito. Kaya, kahit wala akong imbitasyon, ang Jingxiang Century ay ituturing ako bilang isang iay. Ituturing ka ng Jingxiang Century bilang Sino ka ba sa tingin mo? Jade Xingxuang, alam kong naapektuhan ka ng husto nang makipaghiwalay ako sa'yo. Pero hindi mo pwedeng gawin ang gulo dito. Ang yabang mo. Kahit pa ang pinakamakapangyarihang tao ang dumating ngayon, hindi kanya maililigtas. Dalhin siya. Opo. Tingnan natin kung sino ang mga ngahas na galawin siya. Tingnan natin kung sino sa inyo ang mga ngahas na galawin siya. Pasensya na. Nahuli ako. May nangyari ba? Wala namang malaking bagay. May darating na yai mamaya. Manatili ka sa tabi ko. Iay? Siya ang mula sa G Corporation ng Shangjing. Manahimik ka. Pest. Gayon ang signing ceremony ko. Walang pahintulot ko. Sino ang nagpapasok sa iyo? Baliw na ba si Kang Sijin? Tinawag niyang Bobby si Boss Sanlu. Bihira lang magpakita si Boss Sanlu. Siguro hindi pa niya nakikita. May magandang palabas na mangyayari. Jake Xingxuang. Napansin ko, ang lalaki mo, gwapo naman. Sayang lang. Isa siyang walang kwentang pilay. Ano? Hindi lang niya tinawag na peste si Boss San. Naglakas loob pa siyang hawakan si Boss San. Ang lakas ng loob niya. Huwag kang magalit. Pinupuri ka lang niya nagwapo ka. Tama na. Hindi kayo welcome dito. Bago pa ako magalit. Gumapang na kayo palabas? Manahimik ka. Alam mo ba kung sino siya? Sino ba siya? Hindi ba siya ang asawa mo? Ikaw? Jade Xingxuang. Alam kong galit ka, pero kung maghahanap ka ng lalaki, maghanap ka naman ng disente. Ang hanapin mo pa ay lalaking hindi man lang makatayo sa sarili niya. Baka sa gabi, hindi ka man lang niya masatisfy. Di ba? Ulitin mo ang sinabi mo. Naglalaro ba ng apoy si Kang Sijin? Paano siya naglakas loob na hamunin si Boss San? Sa totoo lang, ngayon sana ang araw ng kanyang magandang kinabukasan. Pero sinira niya ito sa sarili niya. Ulitin ko, bakit? Anong problema? Kaya mo bang tumayo at saktan ako? Ulitin ko yan ng daan-daan, libu-libong beses. Anong magagawa mo sa akin? Talaga. Shen mo. Gayon, ako ang magiging contract artist ng Jingxiang Century. Pagkatapos nito, kahit ang aking pagkatao o ang aking posisyon ay mas mataas kaysa sa iyo. Isang kamay ko lang, sapat na para tapusin ka. Paano ka nakatayo? Ang lakas ng loob mo. Paano mo nagawang saktan ang aming si Jin? Siya ang artistang pinakamahalaga kay Bossan. Mamamatay ka. Mga guard, halina. Hilahin silang dalawa palabas. Bagbugin nyo ng husto. Kakapal ng mukha. Ano ba ginagawa niyo? Ay nako. Baliw ata, tong dalawang guard na to. Arestuhin pa nila si Bossan. Si Lu Jingheng na yan. Dati sa social circle, ganyan na ang ugali niya. Ngayong pumasok sa business world, mas naging halimaw siya. Ang mga taong yan, patay na. Nakita nyo? Sa isang utos ko lang mamamatay na kayo. Lee Sin yan. Ganito ba ang mga tauhan mo? Sigurado ka bang iaresto mo ako? Tanga. Umalis na kayo agad. Siya pala, Teacher, liwag niyo na akong pigilan. Ang pumupok sa akin, ako ang babawi. gagawa ka ba? Anong ginagawa mo? Gagawa ka ba? Ayos na. Bakit mo binugbog si Cheng si Jin? Sila ang dapat bugbugin. Anga, tanga. Umalis ka na diyan. Ayos ka lang. Pasensya na. Kasalanan ko, hindi kita naprotektahan. Hindi kita sisihin. Ako yung nagkamali sa pagpiling tao. Binigyan ko siya ng paulit-ulit ng pagkakataong umanga. Kaya naging karapat dapat siya na tumayo dito at yurakan ako.
Ang kwintas na to palagi kong daladala. Akala ko magkasama tayo habang buhay. Pero ngayon, alam ko na ako lang pala yung nag-iisip ng ganyan. Heto, ibinabalik ko sa'yo. Huwag kang mag-alala. Lahat ng binigay ko sa'yo hindi ko babawiin. Tutol na ang lahat sa pagitan natin. Nakakatawa. Malapit ka nang mawala, pero parang ikaw pa yung tumulong sa akin. Ano ang karapatan mo? Tapos tong basurang to, ibibigay mo pa sa akin. Hindi mo ba kilala to? Hindi ba ito yung nahulog mo noong iniligtas mo ako 5 taon na ang nakalipas? Iniligtas kita. 5 taon na ang nakalipas. Wala ka pa siguro sa liblib na lugar, nagbubungkal ng lupa. Anong sinabi mo? Hindi kayong nagligtas sa akin 5 taon na ang nakalipas. Noong nalaman ko ang tungkol sa'yo, bakit mo sinabing ikaw yon? Ikaw ang lumapit sa akin. Bakit hindi ko sasamantalahin? Hindi mo naman siguro seryoso, di ba? Hayop ka! Gusto mong mamatay. Kapag ginalaw mo siya, papatayin kita. Bakit kayo nakatunganga pa diyan? Kalagkarin niyo palabas ang lalaking ito at ang babaeng ito. Palabasin niyo sila. Gusto nilang guluhin ang Jingxiang Century. Manahimik ka. Malaking gulo ang ginawa ninyong dalawa. Anong malaking gulo? Isang lalaki lang naman yan, Nagsasalita ka pa. Magsorry ka na. Bakit ako magsusorry sa kanila? Ako ang sikat na artista ng Jingxiang Century. Bakit ako magsusorry sa mga walang kwentang tao na yan? Nagsasalita ka pa ng kung ano-ano. Boss San, patawarin niyo po ako. Wala po akong silbi. Nahiya po kayo dahil sa akin. Parusahan niyo po ako, Boss San. Ano? Parusahan niyo po ako, Boss San. Paano nangyari yan? Ang lalaking ito, paano siya naging si Boss Sanlu? Si Jixing Shuang, paano niya nakilala si Boss Sanlu? Siya ang nagdedesisyon sa kapalaran ng lahat ng artista sa Tianan. Si Boss Sanlu. Anong gagawin ko? Itong si Cheng Sijin. Deserve niya yan. Paano niya nagawang insultuhin si Boss Sanlu? Akala ko, kapag nakapirma siya sa Jingxiang, sisikat na siya ng husto. Pero hindi ko inakala na sa pagiging matalino niya, inaway niya ang sarili niyang boss. Mukhang ang career niya ay hanggang dito na lang. Boss San, alam ko na ang pagkakamali ko. Hindi ko talaga alam na ikaw pala ang sinong Jingxiang. Nagkasala ko, nagkamali talaga ako. Patawarin niyo ako sa pagkakataong ito. Asawa ko si Xing Shuang. Wala kayong karapatang apihin siya. Xing Shuang, dahil sa pinapsamahan natin, pakiusapan mo si Boss San para sa akin. Nagsisimula pa lang ang career ko. Hindi ito pwedeng masira. Ang nagligtas sa akin sa sunog 5 taon na ang nakalipas ay hindi si Cheng Sijin. Kung gayon, sino? Xing Shuang, sumama ka sa akin. Mga ginoo at ginang, ngayon, 2 bagay ang ipapahayag ko. Una, ang Jingxiang Century ay hindi napipirma kay Cheng Sijin. At tuluyan na siyang ibo-boycott. Ano? Kanselado ang kontrata. Ibo boycott? Paano na tayo? Pangalawa, Angalawa, gusto kong ipakilala sa inyo ang babaeng nakatayo sa tabi ko. Siya ang bagong kasal na asawa ni Lu Jingheng. Si Jixing Shuang. Impossible. Si Jixing Shuang ay isang hamak na taga-probinsya lang. Wala siyang pera, wala siyang koneksyon. Paano naman magugustuhan ni Boss Sanlu ang ganyang tao? Si Jixing Shuang, na itinuring kong pabiga, ay naging asawa ni Boss Sanlu. Siya, ama ng entertainment industry sa Tianan. Si Boss Sanlu. Kasalanan mo. Bakit hindi mo sinabi kanina na siya si Boss Sanlu? Dahil sa'yo, nakagalit ko siya. Hindi mo rin naman ako pinagsalita. Ako. Jingheng, hindi pa ba kayo akos magingay? Nandito na ang mga miyembro ng board. Kung tutulungan tayo ng board, Baka may pag-asa pa. Bilang pinuno ng Jingxiang Century, paano mo nagawang magdesisyon na mag-isa tungkol sa kasal mo at saka sa isang babaeng hindi malinaw ang pagkatao at galing sa mababang uri? Matandang Li, asawa ko si Xing Shuang. Magalang ka. Ikaw. Ang pagbirma kay Cheng Sijin ay utos mismo ng G Corporation. Ngayon, ang tagapagmana ng G Corporation, ang sinasabing misteryosong senorita, ay darating din. Kung magalit ang senorita, kaya mo bang panagutan? Si Cheng Sijin, hindi niya naabot ang aming pamantayan sa Jingxiang Century. Ang bagay na ito, kag dumating ang senorita G. Ako mismo ang magkapaliwanag sa kanya. Lu Jingheng, huwag kang sumobra. Huwag mong kalimutan.
Ikaw at si Senorita si Yu ng pamilya si ay may kasunduan sa kasal. Ngayon, at ikakasal na naman sa estrangherang babaeng ito. Ito ba ay para lang ang Jingxiang Century ay magkaroon na naman ng masamang relasyon sa pamilya si? May kasunduan pala sa kasal si Lu Jingheng? Mga Ginoo, narito ba kayo ngayon para pursahin akong bumaba sa pwesto? Kahit na kayong lahat ay mga direktor ng Jingxiang Century at may hawak na shares. Ako, si Lu Jingheng. Ang tunay na may kontrol sa Jingxiang Century. Ikaw, Boss Sanlu. Kung hindi ako nagkakamali, ikaw at ang babaeng ito ay nagpakasal lang para sa palabas. Tama? Si Xiao. Sinasabi mo bang? Eking kasal lang sila. Ama. Si Lu Jingheng, para lang makatakas sa kasal niya sa ate ko, ay nagpakasal lang sa babaeng ito para sa palabas. Halata naman, di ba? Kung hindi, paano mo ipapaliwanag na magkakagusto siya sa isang pangit na pato? Lu Jingheng, dahil ba dito kaya ka nagpakasal sa akin? Hindi. Si ano bang kinagsasabi mo? Babae, magpapakilala ako. Ako si Siye, ang panganay na binata ng pamilya simula sa tiyanan. Si Siye. Ang aking ete ay ang pinuno ng pamilya si Siyu. Si Lu Jingheng ang lalaking napupusuan ng aking ate. Pinapayuhan kitang lumuhod kaagad at humingi ng tawad sa aming pamilya si. Kung hindi, magiging malagim ang iyong katapusan. Dumating na ang mga tao mula sa pamilya si. Ang pinuno ng tiyanan. Ang panganay na binata ng pamilya si mismo ang dumating. Mukhang lalaki na talaga ang gulo ngayon. Pamilya si. Mas malakas ba ang pamilya si kaysa sa Jingxiang Century? Mas malakas pa. Bagamat ang Jingxiang ang nangungunang entertainment company sa Tianan, kung ikukumpara sa pamilya si, ang pinuno ng Tianan, medyo mahina pa rin ito. Malalim ang pundasyon ng pamilya si sa Tianan. Sila ang higante sa negosyo. Mayroon din silang underground connections. At ang pinuno ng pamilya si Yue, sa murang edad ay binuhat na ang bandila ng pamilya si. Malupit at walang awa. Walang sinuman sa buong Tianan ang nangangahas na kalabanin siya. Ang pinuno ng pamilya si Siyu ay nagkagusto kay Boss Sanlu. Hindi ba ibig sabihin yan? Dahil dito, si Jixing Shuang ay makakaaway ang pamilya si. Kung gayon, tiyak na tapos na siya. Nga, mukhang. Si Jixing Shuang ay ginamit lang ni Lu Jingheng bilang panangga. Siya. Alinman sa iwan niya si Lu Jingheng, o kaya, ay wawasakin siya ng pamilya si. Sabi ko na ba, siya, isang mahirap na babae, paano siya makakabangon? Kahit pa umangat siya sa akin, mamalasin pa rin siya. Akala niya talaga, sa paglapit kay Boss Sanlu, ay magiging reyna na siya. Ngayon, ayan na. Inaway niya ang pamilya si, hindi niya alam kung paano siya mamamatay. Sigurado ka ba? Na gusto mong lumuhod ako sa iyo? At magmakaawa ng tawad? Bakit? May iba ka pa bang pagpipilian? Wala na ba? Natatakot ako na kapag lumuhod ako, ang pamilya si Mo ay tuluyang masisira. Natatakot ako na kapag lumuhod ako, ang pamilya si Mo ay tuluyang masisira. Hindi ako nagkakamali, di ba? Ang pamilya si ko ay tuluyang masisira. Ito ang sa buong buhay ko na pinakakatawa-tawang joke na narinig ko. Baka naman nagkasira ulo to. Isang babaeng umaakyat gamit ang lalaki, na babaeng pampagulo, ay gustong palabanan ang pamilya si. At feeling niya kayang niyang ang senorita ng pamilya, sina si Yue, ay kapantay. Sobrang katawa-tawa naman. Hoy babae. Huwag mong unti-unting subukan ang pasensya ko. Magluhod ka na agad at maghiwalay sa lalaking to. Kung hindi, Kung hindi ko naman, anong gagawin mo sa akin? Hindi. Hindi. Pumunta ka na sa impyerno. Si Jixing Shuang ay asawa ko. Kung hahawakan mo siya, Subukan mo lang. Pinapayuhan kitang bitawan mo ako. Hindi ba siya yung walang kwenta? Bakit ang lakas ng hawak? Liyun Kang, ang mga tao sa board ng Jingxiang Century, ay hahayaan lang ba kayong si Lu Jingheng na lumaban sa pamilya si? hindi po, hindi po. pakalma po, Young Master Si. At tungkol sa babaeng to, siguradong papalisin namin siya. Young Master Si. Itong walang kwentang babaeng ito ay hayagang hinahamon ang pamilya si. At nakikialam pa sa kasal ni Senorita Siyu at Boss Sanlu. Huwag mo siyang palalampasin ng ganoon na lang. Bayan na. Bakit ka ba laging nakikialam? Babae. Huwag mong isipin na kapag nakasama mo si Lu Jingheng sa kama, ay angat ka na sa buhay. Sinasabi ko sa'yo, kahit ang Jingxiang Century ay hindi maglalakas loob na kalabanin ang pamilya si. Dahil, sa likod ng pamilya si ay ang pinakamakapangyarihang korporasyon ng Dacia. Ang Jai Corporation ng Shangjing. Babae. Huwag mong isipin na dahil nakasama mo si Lu Jingheng sa kama, ay angat ka na sa buhay. Sinasabi ko sa'yo, kahit ang Jingxiang ay hindi maglalakas loob na kalabanin ang pamilya si. Ang dahilan ay, sa likod ng pamilya si ay ang pinakamakapangyarihang kapital ng Dacia. Ang Jai Corporation ng Shangjing. G Corporation? Kung gayon ako ang langit, paano ka akyat sa langit? Katawa-tawa. Sino ka ba?
At ikaw pa ang batas? Tama. Siya na ay isang nagmamalaki lang dahil sa iba, isang babaeng mahirap. Bibigyan kita ng 3 segundo para mag-isip Lumuhod ka. at humingi ng tawad. Kung hindi, mamamatay ka. Hindi mo kayang kalabanin ang pamilya si. Ipaubaya mo sa akin. Ngayon, nandito ako. Tingnan natin kung sino ang mga ngahas na galawin siya. Lu Jingheng. Ikaw. Umalis ka. Huwag mong kalimutan. Ako ang may kontrol sa Jingxiang Century. Lu Jingheng. Mukhang ayaw mo ng magandang usapan, kaya gusto mo ng gulo. Kung kakot ang iba sa pamilya si. Ako, si Lu Jingheng, ay hindi. Asawa ko si Xing Shuang. Kung mga ngahas ka pang magsalita ng masama sa kanya, huwag kang magtaka kung magalit ako sa iyo. Tinatakot mo ako? Hindi ako, si Siye, ang madaling takutin. Sasabihin ko sa iyo. Anong gagawin mo sa akin? Mga gwardiya, Anong gagawin mo? ang lalaking ito. Itapon niyo sa labas. Ikaw. Tigilan nyo. Lu Jingheng, tinutulungan mo ang iba para apihin ang kapatid ko? Hindi ba't medyo hindi tama yan? Ang pinuno ng pamilya si Siyu ay narito. Ngayon, si Jixing Shuang ay hindi na makakatakas. Si Lu Jingheng, para sa isang babaeng nagngangalang Ji, ay naglakas loob na gawin ito sa akin. Naglakas loob kang tawagin ang pangalang iyong bayaw? Wala kang galaw. Mga gwardya. Ang walang kwentang taong ito. Dalhin niyo pabalik. Hindi. 8. Lu Jingheng. Ikaw ang lalaking gusto ko. Dapat ikasal ka sa akin. Pero kasama mo ang. Maruming babaeng ito. At inaapi niyo pa ang kapatid ko. Hindi mo ba narespeto si Siyu? Hindi mo ba ako binibigyang halaga? Inuno ng pamilya si. Misunderstanding lang to. Jingheng. Sa babaeng to wala akong kinalaman. Tanong ko ba sa'yo? Si Yue, huwag kang magkamali. Ang asawa ko si Ji Xing Shuang. Ang gusto ko ay siya rin. Ikaw naman. Parang hindi ko naman pinayagan na pakasalan ka. Lu Jingheng, anong kalokohan yan? Ikaw ang nagkakamali. Kahit ayaw mo, kung lalaking gusto ko, dapat akin lang siya. Si Yui. Masyado bang mapang-api? Mapang-api? Normal lang naman. Ikaw naman. Nangangahas na gawin ang lalaki ko, talagang humanga ako sa tapang mo. Magbigay kang presyo. Anong ibig mong sabihin? Nakipagkaibigan ka sa kanya para lang sa pera, di ba? Ganito na lang. Doblehin ko ang bayad. Kahit 5 milyon o 10 milyon. Sabihin mo lang ang presyo mo. Kaya ka lang naman kasama niya, para sa pera, hindi ba? Ganito na lang. Bibigyan kitang doble. 5 milyon man o 10 milyon, sabihin mo lang ang presyo mo. Ang ulo ng pamilya si napaka-generous naman. Ang pamilya si. Hindi na ubusan ng pera. Basta magsalita ka lang, kaya kong ibigay ang lahat ng gusto mo. Ano? Ikaw na pangit na sisiw, hindi ka ba natutukso? Ang babaeng pera lang ang habol na yan. Pag narinig ang salitang pera. Siguradong gagawin niya ang lahat ng bagay. Tama. Sa status man o posisyon, o sa yaman, makakapantay ba siya sa ulo ng pamilya si? Tanging ang ulo ng pamilya silang, na isang napakahalagang tao. Ang karapat-dapat. Kay Boss Sanlu. Si na. Kapag nakapagdesisyon ka na, Sabihin mo na ang presyo mo. Ang pera mo kahit 1 sentimo ayoko. Ang gusto ko ay, lumayo ka kay Lu Jingheng. anong sabi mo? Ang lahat ng pinagmamalaki mo sa paningin ko wala yang halaga. Ang mahalaga sa akin ay si Lu Jingheng lang. Kaya, Ang gusto ko ay lumayo ka kay Jingheng. Ang lakas ng loob mo. Sino ka para kausapin ng ganyan ang head ng pamilya si? Magbabayad ka sa kayabangan mo at magdurusa ka. Talaga? Naku, takot na takot ako. Magaling. Matagal nang walang nangahas na kausapin ako ng ganyan. Tapos na si Jixing Shuang. Galit na ang head ng pamilya si. Kahit si Lu Jingheng, hindi siya kayang protektahan. Buti nga sa kanya. ang babaeng yan, pagkatapos kong sipain, namahas pa ring umakyat sa ulo ko. Kung wala si Lu Jingheng, para lang siyang asong ligaw. Mga gwardya, Bakit? Gusto niyo bang saktan ng asawa ko? Lu Jingheng. Pinapayuhan kitang tumigil na. Kapag nawala lang ang babaeng yan, hindi lang kita patatawarin, dadalhin ko pa ang Jingxiang Century sa Shangjing. Huwag mong kalimutan.
Ang pamilya si namin ay sinusuportahan ng G Corporation Shangjing. Ang tungkol sa Jingshan Century. Hindi mo na kailangang alalahanin. Tungkol naman kay Tsing Shuang, siya ang asawa ko. Sinumang mga hasgalawin siya, ay kalaban ko, si Lu Jingheng. Lu Jingheng, talaga bang dahil sa isang mahirap na babae? Handa mong isakripisyo ang kapalaran ng Jingshan Century. At makipaghiwalay sa pamilya si? Ano ngayon? Ikaw, Lu Jingheng. nababaliw ka na. Ang pamilya si ay ang pinakamakapangyarihan sa Tianan. At sa likod niya, ay ang G Corporation ng Shangjing na sumusuporta. Paano makakayanan ng Jingshan Century? Yan. Ama. Nawawala ka na sa katinuan. Pinapabayaan mo ang libu-libong empleyado ng Jingshan Century. Hindi mo sila iniisip. Kaya? Ang inaasahan mo ay ang G Corporation. Tama. Ang pamilya si namin ang pinakamalaking kasosyong G Corporation sa Tianan. Kung gustong pumasok ng Jingshan Century sa Shangjing, kailangan nilang dumaan sa pamilya si namin. Ano? Natakot ka? Kung takot ka, lumuhod ka ngayon, magbigay pugay at humingi ng tawad, at baka palayain pa kita. Sa tingin ko, ang dapat lumuhod at humingi ng tawad ay ikaw. Walang galaw. Mga gwardiya, Tingnan natin kung sino ang maglakas loob. Mga walang hiya. Anong gusto ninyong gawin? Umatras. Leon Kang, magre-rebelde ka ba? Ipunin ang lahat ng miyembrong pamilya sa Kingshaw. Harangan ang Wingshu Hotel. Kahit isang langaw. Huwag hayaang makalabas. Kung hindi mamamatay ang babaeng ito ngayon, kayong lahat na narito ay mararanasan ang galit ng pamilya si namin. Opo. Si Family Head. Wala kaming kinalaman dito. Huwag na huwag. Huwag nyo kaming idamay. Tama. Kasi, Kung gusto nyo pong parusahan, parusahan nyo yang masamang babae inimbitahan lang kami. para dumalo sa sagning ceremony. Masamang tao. Hindi ka pa baluluhod sa harap ni Pamilya Si. Humungi ka ng tawad. Lumuhod ka. Lu Jingheng, ikaw yata ang gustong mag-rebelde. Hindi ba? Sa tingin ko, Nabulag ka na sa ganda niya. isasakripisyo mo ang kinabukasan ng lahat ng nasa Jingshan para lang sa kanya. Wala ka ng karapatan na maging si ng Jingshan. Kaya pala kayo nandito ngayon. Hindi lang para puwersahin ako, kundi para patalsikin ako. Pero ikaw, Leon Kang, may kakayahan ka ba talaga? Alam ko. Ikaw ang nagtayo ng Jingshan. Hindi namin ito kayang galawin. Pero huwag mong kalimutan. Ang G Corporation ay nag-invest ng 10 bilyon. Piratahin natin si Cheng Sijin. Nilabanan mo ang G Corporation. Kami, ang lupon ng mga direktor. Ay makikipag-ugnayan kay Ginoong Jichuan. Bilang kondisyon sa pagpirma kay Cheng Sijin, hihilingin namin ang iyong pagpapatalsik. Lu Jingheng, matagal mo nang ginagawang sarili mong kaharian ang Jingshan. Masyado nang matagal. Ang posisyon ng C na ito ay dapat ng palitan. Ang Jingshan Century ay nakarating sa posisyon nitong gayon dahil sa pamumuno ni Boss San. Kayo, mga matatandang walang silbi, gaano karaming benepisyo ang nakuha ninyo? Gayon, gusto nyo pa kaming ipagkanulo? Hindi namin kasalanan yan. Sino ba ang nagsabi sa kanya na maging matigas ang ulo? Kayo. Sigurado ba kayong tutulungan kayong G Corporation? Huwag kang matakot. Hindi maglalakas loob si Jichuan. Wala kang karapatang magsalita. Ikaw na masamang tao. Ikaw si Kang Sijin? Pinuno ng pamilya si. Ako po si Cheng Sijin. Pinuno ng pamilya si, kailangan niyo pong ipagtanggol si Jin. Ang masamang babaeng ito. Nilandi niya si Bossan. Ang taong gustong isign ng G Corporation ay pinakawalan niya sa kontrata. Ngayon siya, parang nagmamalaki na. Ang taong gustong ising ng G Corporation. Kung tutulungan ko siya, hindi ba't mapapasaya ko ang senyorita? Huwag mong isipin. Na dahil sinusuportahan ka ni Lu Jingheng, ay pwede ka nang gumawang masama. Sinasabi ko sa'yo, Hindi ko susundin ang gusto mo. Kang Sijin, ang bagay na ito, ako ang masusunod. ang kontrata mo sa Jingshan Century ay magpapatuloy. Patuloy kang susuportahan ng Jingshan Century para maging top star sa Tianan. Maraming salamat, pamilya si. May problema ba? Wala po. Pirmahan na agad. Pirmahan na ngayon. Nakita mo ba? Dumating na ang katapusan mo. Ako, si Cheng Sijin. Ay pwede pa ring umanga. Jie Shuang. Isa ka lang bero. Ang galing, si Jin. Dahil sinusuportahan ka ng pamilya si, sa buong Tianan, wala nang makakagalaw sa'yo. Jie Shuang. Akala mo ba, dahil nakasama mo si Lu Jingheng, ay matatalo mo na ako? Managinip ka. Sa kakayahan ko, saan man ako mapunta, palaging may malaking tao na magpapahalaga sa akin. Alagang hindi ka natututo, ano? Nakalimutan mo na ba kanina kung paano ka lumuhod at nagmakaawa sa akin? Ikaw, kanina, nagsasamantala ka lang sa kapangyarihan ng iba. Tama. Ngayon, si Lu Jingheng, nahihirapan na nga siya sa sarili niya. Anong karapatan mo pa para magyabang sa harap namin? Cheng Sijin, sinabi ko na ang lahat ng narating mo ngayon. Ang pamilya Cheng, ang kapangyarihan ninyong ngayon ay dahil sa akin. Pero ikaw, ginamit mo ang pribilehiyong ibinigay ko sa'yo para saktan ako ng paulit-ulit at ipahiya ako. Alaga bang iniisip mo na wala akong magagawa sa'yo? Tama na, tumahimik ka na. Anong sabi mo?
Lahat ng meron ako na yon. Galing sa'yo. Huwag kang mangarap diyan. Sa tingin ko, malapit na siyang mamatay, kaya nababaliw na. Tama ang sinabi mo. Kung matalino ka, lumapit ka rito. Lumuhod ka sa akin. At magbigay-pugay. Hanggang sa masatisfy ako. Baka, pwede akong mamagitan sa pamilya si para sa'yo at iligtas ang buhay mo. Sa totoo lang, ayoko sanang gawin ito sa'yo. Pero hindi mo dapat ako niloko na ikaw ang nagligtas sa akin 5 taon na ang nakakaraan. Niloko na kita. Ano na yon? Ang kaya kong ibigay sa'yo kaya ko ring bawiin. Alaga bang iniisip mo? Na kayang protektahan kang pamilya si? Ang pamilya si ang pinakamakapangyarihan sa tiyanan. Kung gusto ng pamilya si na protektahan ang isang tao, kahit pa ang Diyos ang dumating, hindi ito mapipigilan. Tama. Kang Si-jin. Siya ang pinahahalagahan ng G Corporation. Pinoprotektahan siya ang pamilya si. Dito sa tiyanan. Walang sinuman ang hindi kayang protektahan ng pamilya si. Kung gayon, ipapakita ko sa'yo. Ay naku, nagpapanggap ka pa rin. Ang pinakamalaki mong sandalan ay si Lu Jingheng. Kahit siya, wala siyang magawa sa akin. Ano pa ang pinagmamalaki mo? Bawiin ang lahat ng ibinigay ko sa pamilya Cheng. Tingnan mo, ang galing niyang umarte. Baka nga hindi pa niya nadyal ang numero. Sabi niya babawiin ang lahat. Bakit wala akong nararamdaman? Nasana? Tapos na ba ang laro mo? Mga gwardya. Dakpin niyo siya. Hello, Cheng Si-jin. May nangyari. Lahat ng ari-arian ng pamilya Cheng. Ay kinumpis ka. Ang Cheng Corporation ay iniimbestigahan. Ang at mo. Ay inaresto rin. Tapos na ang pamilya Cheng. Ano na ang gagawin natin? Ano? Ang pamilya Cheng namin. Bangkarot na? Paano nangyari yan? Anong sabi mo? Ang pamilya Cheng namin. Bangkarote na? Baka. Baka siya. Hindi. Impossible yan. Ngayon, naniniwala ka na ba sa sinabi ko? Hindi ako naniniwala. Paano nangyari yan? Paano mo nagawa yan? Sasabihin ko sa'yo mamaya. Hindi ko inakala na ikaw, babae, ay may ganyan palang kakayahan. Uno ng pamilya si. Bangkarote na ang pamilya Cheng namin. Milyon-milyong ari-arian. Nawala na lahat. Ang 8 ko, nakulong din. Ano ang gagawin namin? Walang kwenta. Bakit ka nagpapanik? Inaamin ko. Medyo nagulat ako sa'yo. Pero hindi pa yan sapat. Huwag mong kalimutan. Kang Si-jin. Siya ang pinahahalagahan ng G Corporation. Kang Si-jin. Ang pamilya si ay patuloy na susuporta sa inyong pamilya Kang para muling bumangon. At maging tanyag sa tiyanan. Ama. Ang Jingshan Century. Ay tutulong din sa pamilya Cheng dahil sa G Corporation. Cheng Si-jin. Maraming salamat, pamilya si. Maraming salamat sa inyong lahat, mga direktor. Jitsing Shuang. Hindi ko alam kung anong paraan ang ginamit mo para pabagsakin ang pamilya Cheng. Pero, kaya mo bang kalabanin ang G Corporation? Talaga? Paano kung sabihin kong ako ang senorita ng G Corporation na binabanggit ninyo? Walang galang. Ang lakas ng loob mo. Ang senorita ng G Corporation Ikaw na isang hamak na tao. ay hindi pwedeng magpanggap. Ang babaeng ito, Mukhang naghahanap ng gulo. kagagaling lang niyang ininsulto ang pamilya si. Mayon, nagpapanggap na naman siyang senorita. Kung kinalaban niya ang pamilya si. Hindi na siya makakabalik. Sa Tiannan, Pero kung kinalaban niya ang G Corporation. wala na siyang mapupuntahan sa buong Dacia. Ama. Huwag kang magsalita ng kung ano-ano. Darating din ang senorita ng pamilya G. Mamaya, kapag narinig niya yan, Magkakagulo tayo. Hindi ako nagpapanggap. Ako talaga ang... Ang kapal ng mukha. Kung ikaw talaga yan, ako na ang Diyos. Na. Sabi mo ikaw ang senorita ng G Corporation. May ebidensya ka ba? Mapapatunayan mo ba? Gusto niyo kong patunay, di ba? Sage! Tingnan mo. Tumatawag na naman. Nagbebenta ka ba ng kung ano-ano? Ano ba yan sa telepono? Nagpapanggap. CJ, magpanggap ka pa. Jichuan, pwede ka nang pumasok ngayon. Ji Chuan? Ibig sabihin, pinadala siya ng G Corporation, ang personal na assistant, Ang senorita, na nakikipag-usap sa Jingshan Century tungkol sa investment. may number siya ni Jechuan. Siya ba talaga si? Hindi. Impossible. Take yan, sigurado ako. Narinig lang niya ang pangalang yan. At niloloko lang tayo. Tama na ang kalokohan. Hindi ako nagloloko. Tapos ka na bang maglaro? Nakakapagod panoorin ang pag-arte mo. Minsan babawiin mo to. Minsan naman magpapanggap kang. Senorita ang pamilya G. Sinasabi ko sa'yo, kahit anong gawin mo ngayon, wala kang patutunguhan. Bakit hindi ka lumingon? Ano na naman ang bagong pakulo mo? Gusto kong makita kung gaano kataas ang kaya mong talon, maliit na payaso. Narito na ang G Corporation ng Shangjing. Narito na ang G Corporation ng Shangjing. Dumating na ang mga tao ng G Corporation. Jitsing Shuang, dumating na ang senorita. Mamatay ka na.
Nagpanggap kang senorita. Ngayon, dumating na ang tunay na senorita. Malapit na rin ang katapusan mo. Huwag kang matakot. Nandito ako. Huwag kang mag-alala. Sino ang malapit ng mamatay? Hindi pa sigurado. Ang tigas pa rin ng ulo mo. Tingnan natin kung paano ka mamamatay mamaya. Tama na. Huwag mo na siyang kausapin. Sundan natin siya, ang Ginoong G Corporation. Magandang araw, Ginoong G. Ako ang pinunong pamilya si. Si Yi, maligayang pagdating, Ginoong G. Ang pamilya si ng Tianan. Tama po. Jinong J, ako si Cheng Sijin. Nabalitaan kong ang senorita ay humahanga sa akin. Hindi ko alam kung ano ang dapat kong gawin. Ikaw. Ikaw si Cheng Sijin. Jinong J, may ipagutos po ba kayo? Tay, Jichuan, anong ginagawa mo dyan? Lumapit ka rito. Anong ginagawa mo? buwisit na babae. Naghahanap ka ba ng kamatayan? Ito ay ang senorita ng J Corporation, ang personal na assistant niya. At sa tingin mo, kaya mong direktang tawagin ang pangalan niya? Sa tingin ko, sawa ka na sa buhay mo. Ginoong G, Ang babaeng ito ay walang pinag-aralan Pupunta ako na yon para patayin siya. para makabawi sa inyo. Ikaw muna ang papatayin ko. Ikaw muna ang papatayin ko. Ginong J, anong ginagawa ninyo? Ginoong G. Si Kang Sijin. Hindi ba siya ang pinakamahalagang artista? Ang pamilya ninyong G? Bakit ninyo ito ginagawa? Kung walang suporta ng senorita, wala siyang kwenta. Ano? Umalis kayo. Umalis kayong lahat. Ang inyong lingkod, Ji Chuan, nagpupugay sa senorita. Ano? Siya ang senorita. Ang babaeng ito nagaling probinsya. Ay pala ang prinsesa ng G Corporation. Ginoong G. Hindi ba kayo nagkakamali? Imposible yan. Siya ay isang simpleng empleyado lang na walang kapangyarihan. Paano siya magiging senorita? nagkamali lang kayo. Manahimik ka. Sino ang nagbigay sa'yo ng lakas ng loob para insultuhin ang senorita? Hindi ka pa baluluhod. At humingi ng tawad sa akin. Paano nangyari ito? Tumayo na kayong lahat. Ikaw. Ikaw nga ang senorita ng G Corporation. Ako ang nag-invest sa Jingxiang Century. Ako rin ang nagpasiging kay Cheng Sijin. Ako rin. Si Tsing Shuang, ang panganay na prinsesa ng Shangjing J Corporation. Ang senorita ng J Corporation. Sinipa ko pala ang babaeng makakatulong sa akin para umangat sa buhay. Bait Xiong, sa tingin ko ang anak mo. Hindi bagay sa entertainment industry. Ikaw na ang bahala. Mabait ang senorita. Maraming salamat, senorita. Patawarin niyo ang anak kong Suwail. Senorita, Nagkamali ako. alam ko na ang pagkakamali ko ngayon. Patawarin niyo ako kahit isang beses lang. Gusto kong manatili sa tabi niyo, senorita. Paglilingkuran ko kayo, senorita. Huwag. Naku, hindi ko po kaya. Baka isang araw. Gamitin mo na naman ang pangalan ko. Ang mga gamit ko. Sabihin mo ang sayo. Hindi. Ako, Tumayo ka at sumama sa akin. At ikaw, Hindi ka pa ba nahihiya? umalis ka. Umalis. Tungkol naman sayo. Tsing Shuang. Si Bayana. Niloko ako ni Bayana. Niloko niya ako. Siya ang tumulong sa akin na makipagkontrata sa Jingxiang Century. At binigyan pa ako ng Rolls Royce. Alam ko na talaga ang pagkakamali ko. Tsing Shuang, alam mo naman. Mahal na mahal kita palagi. Bigyan mo pa ako ng isa pang pagkakataon. Babawi ako ng maayos. Tsing Shuang, nakalimutan mo na ba ang magagandang alaala natin? Pati na ang mga pangako natin sa isa't isa. At ang kinabukasan na pinlano natin. Nagsisimula ka nang. Suka-sukain ako. Tsing Shuang. Tsing Shuang, bigyan mo pa ako ng isa pang pagkakataon. Mag-umpisa ulit tayo, di ba? Pigilan niyo siya. Huwag. Tsing Shuang, mahal na mahal kita. Kailangan mo akong patawarin. Maraming beses na kitang binigyan ng pagkakataon. Sa loob ng 5 taon, ako ang nagpataas sa pamilya Cheng mo mula sa pagiging maliliit na tindero sa kalsada ay nagkaroon ng bilyon-bilyong ari-arian. Ako ang nagpataas sa iyo mula sa pagiging singer sa bar ay naging sikat na artista sa Tianan. Ang narating mo ngayon ay bungang sarili mong kagagawan. Hindi, talagang alam ko na ang pagkakamali ko. Mag-umpisa ulit tayo, di ba? Hindi ka karapat-dapat. Alayasin niyo siya at huwag na siyang magpakita sa akin kailanman. Opo, alisin na po. Huwag. Bigyan niyo pa ako ng pagkakataon. Ngayon, meron pa ba kayong anumang komento? Wala po. Ang senorita ang masusunod. Si Cheng Sijin, karapat-dapat sa kanya yan. Kami sa Jingxiang Century, galit din sa kanya. Pagbalik ko, magbibigay ako ng utos. I-blacklist siya sa buong Tianan. Ay, teka.
Kanina, kayong mga direktor ng Jingxiang Century, hindi ba't sinabi ninyong makikipagtulungan kayo kay Jichuan para patalsikin si Lu Jingheng sa posisyon niya bilang CEO? Jichuan, makikipagtulungan ka ba sa kanila? Para patalsikin ang asawa ko? Hindi po ako. Wala po akong ginawa. Huwag po kayong magsalita ng ganyan. Paano ninyo ako masisiraan ng ganyan? Senorita, patawarin po ninyo kami. Kanina, Kanina po ay nalito lang kami. Kung alam lang po namin na ganoon ang relasyon ninyo ni Bossan, Kahit patayin pa po kami. hindi po namin gagawin yan. Tama po. Tama po. Bossan, siya po ang ama ng entertainment industry sa Tianan. Siya po ang gintong pangalan ng Jingxiang Century. Kami. Ano po kami maglalakas loob? Mabuti kung hindi kayo maglakas loob. Akinggan ninyo akong mabuti. Ang kooperasyon ng G Corporation at Jingxiang Century. Ang tanging mahalaga ay ang pangalang Lu Jingheng. Kung wala siya, ang Jingxiang Century ay wala ng silbi. Huwag po kayong mag-alala, Senorita. Bossan, tulungan mo naman kami. Senorita, huwag po kayong mag-alala. Ang pakikipagtulungan sa G Corporation, ako mismo ang magbabantay. Mabuti kung ganoon. Pinuno ng pamilya si nandito ka pa pala. Senorita, Ano po ang ipag-utos ninyo? Hindi ba't kanina lang pinagdudahan mo ang pagkatao ko? At pinapaluha mo pa ako para humingi ng tawad? walang galang. Ngayon, may masasabi ka pa ba? Senorita, nagbibiro lang po kayo. Kayo po ang panganay na prinsesang G Corporation, marangal ang inyong pagkatao. Paano ko po kayo papayukuin? Hindi ba't nagmamalaki ka dahil sinusuportahan kang G Corporation at agad mong ipinasara ang hotel at pinagbantaan ang buhay ng mga tao? Ano na? Ngayon, natatakot ka na? Patawarin niyo po ako, senorita. Kanina lang ako, hindi ko alam ang iyong pagkatao, kaya pasensya na sa mga nasabi ko. Pero senorita, huwag mong kalimutan. Ang pamilya si namin. Ay may matibay na pundasyon sa Tianan. Ang G Corporation ninyo, kung gusto ninyong magpatuloy sa pag-unlad sa Tianan, kailangan ninyo kaming pamilya si. Binabantaan mo ba ako? Nagsasabi lang akong totoo. Ang G Corporation sa Tianan, ang dami nitong kita, lahat ay dahil sa pamilya si namin. Alam mo yan, senorita. Kung wala ang pamilya si namin, gaano kalaki ang mawawala sa G Corporation ninyo? Alam mo rin yan, senorita. Mukhang, hindi mo pa rin naiintindihan ang sitwasyon mo. Ikaw, Senorita. Ang hindi nakakaintindi sa posisyon mo, hindi ba? Sa tingin ko, ang pinunong pamilya G ay hindi papayag na dahil sa kapritso mo, ay mawalan silang daan-daang bilyong kita taon-taon, hindi ba? Tama ka. Ayaw ang G Corporation na mawalan ng ganoong kalaking pera. Pero, depende kung sino. Jichuan, bago ka dumating, ano ang sinabi sa'yo ng tatay ko? Sinabi ng pinuno ng pamilya na ang lahat ay nakasentro sa Senorita. Basta masaya ang Senorita. Kahit pag umuho ang tiyanan, walang pagsisisi. Paano mangyayari yan? Masyado mong minamaliit ang G Corporation. Ilang daang bilyon lang yan, hindi mahalaga sa G Corporation. Ako. Hindi rin mahalaga sa akin. Matagal nang pinamamahalaan ng pamilya siyang tiyanan at naging mapang-abuso. Panahon na para magpalit ng pinuno. Jichuan, ipasa ang utos ko. Tapusin ang lahat ng kooperasyon sa pamilya si. Bawiin ang lahat ng proyekto at ilipat sa Jingxiang Century. Maraming salamat, Senorita. Jixing Shuang. Alam mo ba ang ginagawa mo? Ang pamilya si ay nagpapatakbong tiyanan sa loob ng maraming taon. Hindi mo lang basta mapapalitan. Sa isang salita ko, kayang umangat ang pamilya si. At sa isang salita ko rin, kayang palitan ng Jingxiang Century ang pamilya si. kalat ka rin siya palabas. Jixing Shuang, hindi pa tapos ang bagay na ito. Pasensya na. Kung nagulo ko ang inyong signing ceremony. Ayos lang. Saka, hindi naman talaga ako balak pumirma. Pero, dapat ako ang maghihiganti para sa'yo. Ngayon ikaw pa ang kumulong sa akin. Ikaw, alis ka na ba? Ngayong naayos na ang lahat. Sa tingin ko, dapat na rin tayong maghiwalay. Kailan naman ang kasal natin? Naiintindihan ko. Kasi, ang isang kulad ko, hindi naman bagay sa'yo. Walang kinalaman sa'yo. Nangako ako noon na hahanapin ko ang nagligtas sa akin 5 taon na ang nakakaraan. Kung hindi si Cheng Si Jin yon, patuloy ko siyang hahanapin. Naiintindihan ko. Kung natatakot ka, ipikit mo lang ang iyong mga mata. Pagmulat mo ulit, tiyak na ligtas ka na. Kung natatakot ka, ipikit mo lang ang iyong mga mata. Pagmulat mo ulit, ligtas ka na.